biblical family. Yun. Okay po, so tayo po tumayo, mga kapatid, at buksan po natin ang ating Biblia dito po sa Book of Colossians, chapter 3, verse 18 hanggang sa mga susunod na talata. So, hayaan niyo lang po ako ang magbasa. Sabi doon, wives, submit yourself unto your own husband as it fit in the Lord. Verse 19, husband, love your wives and be not bitter against them. Children, obey your parents in all things, for this is the will pleasing unto the Lord. Verse 21, fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged. 22, servants, obey in all things your master according to the flesh, not with eye service as men pleaser, but in singleness of heart, fearing God. 23, in whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. 24, knowing that of the Lord you shall receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord. But he that doeth wrong shall receive for the wrong which he that done, and there is no respect of person. So, ang Diyos po ang magpala sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin, Ama makapangyarihan sa lahat. Salamat o Diyos sa umagang ito, sa isang pagkakataon na kami po'y narito upang kayo po'y aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Nawa po ang aming mga puso ay nandun po yung mapagpakumbaba upang matanggap namin ano po ang mensahe mo yung umaga na kami po ay magkaroon ng teachable spirit upang kami po ay maging marapat sa paglilingkod sa iyo. Salamat o Lord at tawa bawat isa po sa amin narito, sa mga naka-join sa Google Meet, ay kayo po ang magpala sa amin sa pamagitan ng iyong mga salita. Lahat po na ito, Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, makakapuna kayo kapatid at muli. Isa pong kapurihan sa Diyos na tayo puli ay nagkasama sa gawain ng Panginoon. So, focus lang po tayo at dito po sa ating pag-aaral ay pinamagatang the importance of biblical family. Yun. Pag sinabing mahalaga, ay mahalaga ho talaga yon. The importance of biblical family. Marami yung pamilya, no? Buong mundo may nag-i-exist na family. Pero ang pinakamaganda ngayon, yung tinatawag nating biblical family. Yon. Iksa ng biblical family, yung naaayon sa Biblia na pamilya. Tas nga po lahat ng may pamilya na po, yung may asawa, siyempre yung asawa, babae o lalaki. Mahirap yung babae sa babae, hindi ho pinapayagan ng Biblia. So, may asawa at may anak na. Taas ang kamay para magkabistuhan. Yan. O, taas Brad, kasi taas kayo, lahat ng may asawa. Yung wala ng asawa, huwag na kayong magtaas, wala ng asawa. Ayun. So, ibig sabihin, yung isang pamilya, nagsimula po yan, nag-iisa po talaga siya. Yun. Pangalawa, sa pangalawang bahagi, nagkaroon na siya ng partner. At pangatlong bahagi, nagkaroon sila ng mga anak. Yun po yung family. Pero kung titingnan po natin in Genesis chapter 1, siguro, buksan natin ang ating mga Biblia, mga kapatid. Genesis chapter 1, verse 28. Ito yung unang tinatawag na kasalan. Hindi sakalan ha, kasalan. Sabi ng iba, nagpakasal pero hindi kasalan. Ano yun? Nasakal. Chapter 1, verse 28. So alam natin yung creation, no? From the time day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, day 6. Sa day 6, doon po na-create ang tao. Kaya nung sabi doon, kung titignan natin, Genesis chapter 1, verse 26, sabi doon, let us make man in our image, in our own likeness. So, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis at larawan. Pastor, anong ibig sabihin ng wangis at larawan? Kamukha ko ba ang Diyos? Hindi ho ganon. Ang dami namang mukha ng Diyos. Kaya nga pinagbawal sa Bible yung paggawa ng imahen kasi nga wala nga ang literal na mukha ang Diyos. God is a spirit, so the worshiper must worship Him in His spirit in
in truth. So ano ibig sabihin nun? So tingnan natin yung Ephesians 4:24 kung saan tayo nilikha ng Diyos. Dito po sa John, sa Ephesians po pala, Ephesians 4:24. Yan. Bali, introduction lang po natin yan. Sabi doon, "In that you put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness." Yung pagkalikha sa tao, during the time, mga kapatid, sila po ay makatuwiran at may totoong kabanalan. Yun po si Adan at saka si Eva. Nung hindi pa sila nakakasala, yung mag-asawa ay mayroon silang katuwiran at mayroon silang kabanalan. At kung makita natin sa verse 28, ito na nga po yung tinatawag pong the first marriage na nangyari po sa Garden of Eden. Yung mag-asawa si Brother Jason, Sister garden din yun, no? Pero tabing dagat. Sure. Pero maraming halaman. Ito po talaga, nasa gitna ng Eden. Yung Eden kasi, kung pag-aralan po natin yung pinaka-geography niyan, Middle East po yan eh. Sabi nila, nasa Iraq daw. Pero yung Iraq ngayon, wala na, devastated na. So, nandun po sila ikinasal sa Garden of Eden. At ito po yung sinabi ng Panginoon sa kanila sa Genesis 1:28, let him, Genesis 1:28, sabi doon, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the earth, of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. Ito yung blessing na binigay ng Diyos doon sa mag-asawa. Yon, wala nang perma-perma. Yon, wala nang legal. So bakit ho tayo nagpapakasal sa gobyerno, mga kapatid, yung mga may asawa? Sinong nakasal sa huwes, sa ngabay? O yung nagperma kayo? Nagperma kami, di ba? Kayo nagperma si... Anong purpose? For the benefits. Yon, materially. Yon, para kung mayaman yung asawa mo, may habol yung asawa mo. Kaya kapag nag-asawa na kayo, ang property po ay, anong nangyari? Nagiging conjugal na. O isa na yon. Kaya kung may plano kayong paghatian, talagang 50-50 po yun. Kaya kung mayroon kayong 2 paso, hatiin nyo yung paso. may 10 kayong bulaklak na nakalagay sa paso, tig-5. Yon. So, 50-50 po talaga yan eh. So, ganun po sa legalidad. Pero spiritually speaking, makita natin, tinan po natin, yung sabi rin po dito ng ating Panginoon sa Genesis chapter 2, yung details ng kasalan sa Garden of Eden. Ito kasi yung Genesis, pahapyaw lang. Pero ito yung detalye ng kasalan po sa Garden of Eden. Dito po sa Genesis chapter 2, simulan natin sa verse 18, sabi ng ating Panginoon, and the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an helpmate for him. Ano sa Tagalog, mga kapatid? At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Yun. Mahirap palang mag-single, mga lalaki. Sinong single pa ditong lalaki? Nasa ngamay, mga lalaking single. So, puro kayo double. So, yung mga single. Pero, siyempre, nasa tamang panahon. So, pasabi ng Panginoon, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalalang ko ng isang, ito, inabuso po ng mga lalaki ito eh. Sa Tagalog, medyo mahirap eh. Ng isang katulong. Yon. Kaya ginawa ng mga lalaki, ginawang katulong. Sabi ng Bible, ang mga babae, katulong lang. Kaya maglaba ka, maghugas ka, magluto ka. Hindi po, katulong, katuwang. Sa English, sinabi po doon, helpmate. Karamay, katuwang. Kung maghuhugas kayo ng pinggan, 10 ang hugasan, tig-5 kayo. Yun. Pag may lilinisan, sa iyo yung comfort room, sa iyo yung kalahati kayo.
Hindi nung iaasa mo lahat doon sa babae. So, kayo mag-uusap. Pero hindi yun ibig sabihin, gagawin mong alipin yung asawa mo. Yan po ang mali na ah, sa na paniniwala. Pag sinabing helpmate, katuwang, karamay, nagkakaisa kayo, nagdadamayan. Mamaya, i-detalye natin ito. So, sabi doon, verse 19, and out of the ground, the Lord God formed every beast of the field and every fowl of the air, and brought them unto Adam to see what he would call them, and whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. So ito yung binigyan ng full authority. Sino pong binigyan ng full authority? Hindi po si Eva. Sino pong binigyan ng full authority? Si Adan. Siya ang nagbigay ng pangalan ng lahat ng hayop sa buong mundo. Yun, ano bang alam yung mga hayop, kapatid? Ang alam ko, Pastor, parrot. Pero sa Malaysia, Brad, mayroong parrot doon. Pangit! Pag dumaan doon, nasabi, pangit! Kahit ang gwapo mo. Pag dumaan ka doon, ang bagit ng parrot, ang pangit! Parang namotivate na eh. So, lahat ng hayop, ang nagbigay ng pangalan yan ay si Adan. Hindi ho si Eva, si Adan po. Yung full authority, ibinigay po kay Adan. Tingnan po natin yung verse, sunod na verse. And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field. But for Adam, there was not found an helpmate. Yun, ginamit na naman yung helpmate. Doon sa Genesis, ginamit yung for him. Tapos sabi doon, and the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept, and he took one of the ribs, and closed up the flesh instead thereof. Makita natin, no? Nung nakita ng Diyos na si Adan ay walang kasama, walang katuwang, walang karamay, pinatulog niya si Adan ng napakahimbing. Deep sleep. Parang nalala ko yung 2 Corinthians chapter 8. Deep poverty. Ito naman, deep sleep. Yung sa Corinthians, matinding kahirapan. Ito, matinding kantukan, matinding tulog talaga ito. Siguro, naghihilig pa si Adan. Anong reason? Ano sabi doon? And took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof. Kinuha yung isang tadyang. At anong ginawa? And the Lord rib, which the Lord God had taken from man, made he a woman. Yung ginawang babae. And brought her unto the man. Dinala sa lalaki yung ginawang babae. Na kinuha din sa lalaki. Tapos ang sabi doon, and Adam said, this now bone of my bones, and flesh of my flesh, she shall be called woman, because she was taken out of man. Yon. Woman. Makita mo, no? Mayroong dulo, man. Man. Yon. Galing sa man, naging woman. Nandun pa rin yung man. So, ano pa? Sabi doon, verse 24, therefore, ito na po, pag nagkakasalan, nababanggit po ito. Therefore, shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Yun. Kaya nga dapat pag nagpapakasal, dapat nagpaplanong mag-umibig at magkaroon ng partner sa buhay, tatlo ang dapat preparation. Hindi porke nakita mo yung isang babae, hindi porke nakita mo yung lalaki, pag tumibok ang puso mo, ay agad pakasal agad. Tatlong bagay ang preparasyon, mga kapatid. Sabi dito, iiwan yung magulang. Paano iiwan mo kung wala kang pansain? Paano mo iiwan yung nanay mo, wala kang bayad sa kuryente? Aasa ka sa magulang. So, tatlong preparasyon. Number 1 preparation sa mga binata at dalaga, taas ang kamay, lahat ng dalaga at binata. Parang ayaw umamin yung mga binata at dalaga kayo, ha? So, pag ikaw ay binata at dalaga, unang preparation, physically mature. Nasa tamang edad ka na ba para magka-crush? Pag nagka-crush, anong kursunod doon? Hindi pag na-crush, edi sabog. Na-crush Sabi nga, crush is the beginning of love. Pag-ubibig yan. Na doon na naman papasok, sabi na, ang pag-ibig, pagpabasok sa puso, ninuman, hahabakin lahat. Ano kusunod, Brad? Masunod ka lamang. Yon. Kasi ang pag-ibig,
Sa puso yan eh. Alam mo na natin ang puso. The heart is deceitful above all things. Magdaraya po yan. So kaya nga, physically mature, nasa tamang edad ka na ba? Yun, nag-aaral pa, focus muna sa pag-aaral, mga estudyante. Bayaan mong magka-crush sa'yo, lalo na yung mga dalaga. Bayaan mong 10 ang crush, may crush sa'yo. Basta ikaw, focus sa pag-aaral. Sabihin mo, huwag mo muna akong ligawan, magtatapos muna ako ng pag-aaral. Huwag mong gawing inspirasyon yung boyfriend at girlfriend mo. Mali po yun. Ang gawin mong inspirasyon si Lord at yung magulang mo. Dahil yung boyfriend, girlfriend mo, hindi naman siya nagpalaki sa'yo. Tapos gagawin mong inspirasyon. Ang dami naging inspirasyon. Hindi ho nakatapos ng pag-aaral. Ano ang natapos? PMA. Pahinga muna, anak. Kasi nga, wala na. Ano pa? Naging babysitter na. Yun ang natapos. So, 24, therefore shall a man leave his father and mother. Tumayang paganda. Yung pangalawa, pinakamagandang preparasyon. Mamaya, yung the best. Financially mature. Kung mag-aasawa ka, may pambuhay ka na ba sa partner mo? Kasi iiwanan mo nga ang magulang mo eh. Tapos wala kang yung financial mo, ay yung sweldo mo, ay bubuhay lang sa sarili mo. Ay dadagdag ka. Eh siyempre, pag nakasal kayo, kasunod doon, baka mag-trio o doble yung magiging anak mo. Anong ibubuhay mo? Financially mature. At ang pinaka-the best na preparation, yung spiritually mature. Parehas kayong mature sa spiritual. Alam nyo, kapag ang isang mag-asawa ay mature sa spiritual, anumang mga struggle, anuman ang mga problema, trials, makakaya natin yan. Bakit to? Ang Diyos ang gagabay sa atin. Pero kapag kayo puro immature sa spiritual, konting problema, parang gusto niya mag-suicide. Kasi wala kayong tiwala sa Diyos. Pero pag parehos kayong ang pundasyon natin ang Panginoon, sure yun mga kapatid, na anuman dumating ating problema, nakakaya natin. Sapagkat sabi nga ng Diyos, walang problema na hindi dumating sa atin na hindi natin kaya. Ibig sabihin, lahat ng dumating na problema, kaya natin. Amen. Tingnan nga natin, 1 Corinthians 10:13, no? Introduction lang po yan, mga kapatid. 10:13, ano po yung sabi sa 10:13? Sabi ni Apostol Pablo, there had no temptation taking you, but just as is common to man. Common na pala, na lahat ng tao ay may problema, may trials, may dinadala mga struggle. At ito yung kasunod, but God, yon, is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you are able, but will with the temptation also make a way to escape that you may be able to bear it. Yon. Ang Diyos daw nagbigay ng mga, hindi tayo bibigyan ng Diyos ng mga struggle na hindi natin kaya. Pero ang Diyos pa rin ang gagawa daw. Tandaan natin, oh. Sabi doon sa dulo, but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above. Nang higit sa hindi mo kaya. But, yon, sabay-sabay nga tayo dumawatid. But, with the temptation also make a way to escape, that you may be able to bear it. Siya rin po ang gagawa ng way para makaalis tayo doon sa mga problemang yun, mga kapatid. Tapos nga po, lahat ng may problema. Ako po, dami kong problema. Pero, ibinigay ko na po sa Diyos. Kaya wala na akong problema. Pag ibinigay mo na, wala na sa'yo. Huwag mong sasabihin, Lord, ibinibigay ko na sa'yo ngayong Sunday ang problema ko. Pero pag uwi, kukunin, Lord, akin na po yung problema ko. Kaya pagdating sa bahay, parang walang nangyari. Parang pasan-pasan mo rin ang sanlibutan. Hindi yung ganun, mga kapatid. Once na ibinigay mo na sa Lord, wala na sa'yo. Sabi doon, 1 Peter 5:7, casting all your cares upon Him and He cared for you. All daw. Sinabi ba doon, sis, 50-50? All daw eh, casting all. Ibigay natin lahat. So ngayon, yung tatlong bagay, yung sa preparation natin, physically mature, financially mature, and spiritually mature, isang package po yun na napakaganda pong samahan ng mag-asawa. Na kahit dumating yung problema, abay Diyos po tayong tutulong sa atin. So,
punta po tayo ngayon doon sa ating pinaka-tema, yung ating the importance of biblical family. Doon po sa ating teksto kanina sa Colossians chapter 3, verse 18. Ito na po. Dito na po tayo magsisimula. Kasi yung kanina, introduction lang po yon. Pastor, ang haba naman yan. Opo, 2:00 to ako matatapos. Naku, gutom na ako, Pastor, doon. So, sabi doon, wives, submit yourself unto your husband as it fit in the Lord. Yon, sa mga may asawang babae, tingin po kayo dito sa akin. Huwag yung tingnan yung asawa nyo. Madi-discourage kayo. Dito kayo tingin, mga babae. Sabi doon sa ni 18, mga babae, yon, sa mga may asawang babae, pasakop kayo sa inyong asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon. Nararapat daw sa Panginoon na ang mga babae ay magpasakop sa kanya-kanyang asawang lalaki. So, Pastor, ano ho bang ibig sabihin ng papapasakop? So, pag sinabing submit, yung tinatawag pong the Greek huputaso, yun ang Greek, refers to voluntary act of obedience, not force, hindi raw dahil napupwersa. Susunod ka sa asawa mo, hindi dahil napupwersa ka. Yon. Ano pa? Submission or inferiority. Hindi ka magpapasambit dahil sa kanyang kataasan, kundi dahil magpapasambit ka dahil sa takot sa Panginoon. Kung babalikan po natin yung 17, tinan po natin, no? Atras lang tayo ng konti. Sabi ni Apostol Pablo, in whatsoever you do, yon, ito po yung pinaka-key para magawa natin yung parang imposibleng bagay. In word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, give thanks to God and the Father by Him. So hindi natin magagawa yung isang bagay, lalo na yung pagsubmit sa lalaki, kung hindi natin gagawin ito, mga kapatid. Gagawin mo ito dahil sa pangalan ng Panginoon. At ganun din doon sa 23, no? Tinan po natin, no? Sabi doon, in whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Bakit ka magpapasakop, mga asawang babae? Hindi dahil sa lalaki. Hindi dahil sinabi ni pastor. Hindi dahil sa anumang bagay. Magpapasakop ang mga babae dahil sa Panginoon. Sabi doon, whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Hindi dahil sa asawa mo. Dahil kung asawa mo lang, matagal mo nang hiniwalayan yan. kung sa tao lang, mga kabalit, kung tao sa tao lang ang titingnan mo, ang mag-asawa daw, ganito lang, mga kapatid, para mayroon kayong, ang mag-asawa, ang sweetness niyan, sino nakaranas ng sweetness ng mag-asawa? Yung napakatamis ba? After ng kasalan, magbibilang ka ng 5 days. 5 days, sweet na sweet yan. Magbibilang ka ng 5 weeks, sweet na sweet pa rin yan. 5 months, medyo mababawasan na yung sweetness. Pag umabot pa ng 5 years yung sweetness nyo, medyo matibay na po yan. Pag umabot ng 20 years, abay, medyo may ugat-ugat na yan. Pag umabot po ng may higit-higit na kulag-kulag, yan po. Talagang yung ugat yan, malalaki na. So, ibig sabihin mga kapatid, yung sinabi ng Diyos na ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao, totoo po yun. Hindi po pwedeng mag-break yun. Ano man ang reason ng tao, yun ay kasalanan. Kapag binirek natin yung sinabi ng Diyos, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalay ng tao, magkakasala po talaga tayo, mga kapatid. Kaya sa itong sitwasyon dito, sa mga babae, ano sabi doon? Balikan natin yung 18. Sabi sa verse 18, wives, submit yourself unto your own husband as fit in the Lord. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, gaya ng nararapat sa
Panginoon. Nararapat pala sa Panginoon na mga babae magpasakop sa kanya-kanyang asawa na lalaki. Ano po? Yung sabi dito na not based on superiority or inferiority. Includes cooperation and support. Yun pala yung ibig sabihin ng submission. May cooperation and support. Pag sinabing cooperation, ano ba yung plano mo, Daddy? Ito ang plano ko. Gusto kong yumaman. Kaya mang-i-scam ako. Sinusuportahan kita dyan. Para kayong si Ananias sa Casa sa Pera. Nagkaisa nga, may support. Di ba, nung nalala natin yung preaching ni Elder Melvin noong Sunday, nung mayroon silang unity, pero para mang-scam sa Panginoon. Naalala nyo si Ananias sa Pera? In-scam nila ang Panginoon. Basahin nga po natin yon. Medyo marami yung matutunan natin. Dito po nagsimula mga scammer. Kristiyano, nangi-scam. Nangi-scam sa church. Tingnan natin mga kapatid. Ano yung Brad? First Corinthians, Acts po pala yon. Acts chapter 5. Acts chapter 5. Ay, di pala, First Corinthians po pala. Ito po pala yung... tama pala. Acts chapter 5. Tingnan po natin. Sabi doon, but a certain man named Ananias with Sapphira his wife sold a position and keep back. Yon. Keep back. Ano po yan? Scammer ba? Oh? Hindi sa'yo, pinangako mo, pero kinuha mo. Kasi pinangako mo na, pag sinabi pinangako mo na, hindi na sa'yo. Pero ang sabi doon Bible, keep back part of the price, his wife also being privy to it, and brought a certain part and laid it the apostle. At sabi doon sa verse Tagalog, at nilingid ang isang bahagi ng halaga at nalalaman din ito ng kanyang asawa. So magkakutsaba yung dalawa. At dinala ang isang bahagi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. But Peter said, Ananias, why had Satan filled thy heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land? Yun. Sinita na po siya eh. Mga scammer pala kayong dalawa. sa church pa kayo nang i-scam. Akala nila makakaligtas sila sa Diyos. Tandaan po natin, walang nalilihim sa Diyos. Sabi ng Hebrew chapter 4 verse 13, walang bagay na hindi nahayag sa Diyos. Lahat ay cover sa Kanya. Tinanong nga po natin, Hebrew chapter 4 verse 13. Akala nito mag-asawa ay makakaligtas sila sa Diyos. Hebrew 4:13, sabi ng ating kapatid na Pablo, neither is there any creator that is not manifest in His sight, but all things are naked and open unto the eyes of Him with whom we have to do. So, anong gagawin ngayon ng asawang babae? So, hindi porke sinabi ng lalaki, aayunan mo kung mali. Yun. Pag mali yung asawa mo, sabihin mo, ay daddy, parang wala na sa Biblia yung ginagawa natin. It's better repent tayo. Huwag nating i-keep back. Huwag nating i-scam ang church. Huwag nating gawin ito. Hindi na nararapat ito. So pwede mong gawin sa asawa mo yon. Nang nag-uusap kayo ng mahinahon. Huwag yung pasigaw. Alam mo, ikaw ang nangunguna eh. Sumusunod nga lang ako sa'yo dahil sabi ng Biblia, ay magpasakop eh. Yon. Hindi ganon. Yung sinasabi po dito na cooperation and support ay doon po sa katotohanan, sa tama. Parang si Adan. Kung titignan po natin si Adan mga kapatid. Kung titignan po natin yung pangyayari sa Garden of Eden, chapter 3. Tingnan natin yung pangyayari. Naalala ba niyo yung nung pangyayari sa Garden of Eden? Nandun ba kayo mga kapatid? Pag nabasa natin yon, makita natin, Genesis chapter 3, ito yung pangyayari na itong mag-asawang ito, nagkakutsabaan din. Walang resistance yung isa. Walang sinasabing, ay bawal yan, hindi ako kakain yan. Tingnan natin mga kapatid. Sabi doon ng Genesis chapter 3 verse 1, now the serpent was more subtle than any beast of the field, which the Lord God had made. He said unto the woman, had God said, you shall not eat of every tree of the garden. And the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden.
But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God had said, you shall not eat of it, neither shall he touch it, lest you die. Sabi ng babae, sabi ng serpent, and the serpent said unto the woman, bakit kaya pinili ng serpent na yung babae ang kausapin, hindi si Adan, mga kapatid? Pwede naman kausapin, ano? Pero tingnan po natin, sabi doon, you shall not surely die. So dalawang word ang narinig nitong babae, the word of God and the word of serpent. Sabi ng Panginoon, pag kayo'y kakain, walang sala kayong mamamatay. Itong serpent naman, sabi doon, hindi kayo mamamatay. Kung kayo po, ikaw yung kausap ng serpent, ganun ka rin ba maninindigan? Tapos, ang matindi pa nito, may promise pa yung serpent. Ano yung promise? Tinanong verse 5. For God that know that in the day you eat thereof, then your eyes shall be open, and you shall be as gods, knowing good and evil. Yun ang sabi ng serpent. Na kapag alam daw ng Diyos, sapagkat talastas ng Diyos, na sa araw na kayo kumain niya yaon, ay madidilat nga ang inyong mga mata, at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. So parang nagpagtingin taingin na Eva. Nawala na yung foundation niya sa Word of God. Ang inintindi niya yung salita ng serpent. Nangyayari ba sa atin, mga kapatid, minsan? Na ito yung Word of God, ito yung inaaral natin, pundasyon, pero pag nasa labas na, marami natin napapakyaang mga chismis, mga gossip, nawawala na po yung truth. At ang namamayanin na, yung gossip o yung chismis, ito po yun. Verse 6, and when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did it, and gave also unto her husband with her, and he did it. Yon, ito po yung palaking problema kay Adan, mga kapatid. Doon dito sa verse 6, makita natin na binigyan ni Eva si Adan nung bungang kinain niya. Pwede naman siyang hindi tanggapin niya, no? Pwede naman sabihin niya, ay, ba't kumain ka niyan? Dapat mayroong tinatawag na rebuke. Hindi niya ni-rebuke eh. Parang nagkakutsaba din, ano? Kaya yung mga mag-asawa, hindi dapat nagkakakutsabaan, hindi nagkakaisa sa kasamaan. Dapat nagkakaisa sa kabutihan, sa katotohanan. Kaya, yung sinasabing cooperation and support, ito ay resulta ng honoring God's order. Ano yung God's order? Kung titignan natin ang 1 Corinthians chapter 11, sabi po doon, ito yung tinatawag na order of authority. Tingnan natin, be you followers of me, even as I am of Christ. Now, I praise you, brethren, that you remember me in all things, and keep the ordinances I delivered to you. But I would have you know, but I want you know that the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man, and the head of Christ is God. Ito yung order of authority. Hindi pwedeng ang woman ang head of the man. Nakita natin, mga kababaihan, the head of Christ is God. The head of the husband is Christ. The head of the woman is the husband. Yun ang order. Hindi natin pwedeng baliktarin yun. Dapat talagang yun ang nasusunod. So, ano pa, mga kapatid? Tingnan natin sa Ephesians chapter 5, verse 21. Sabi doon, submitting yourself one to another in the fear of God. Tapos sa 22, wife, submit yourself unto your own husband as unto the Lord. Nandun na naman, no? Magpapasubmit yung babae sa lalaki dahil sa Panginoon. Hindi sa kanino mang tao, kanino mang anumang bagay, kundi dahil sa Panginoon. Tapos,
Verse 23, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Ang mga kababaihan, ginaya po yan sa iglesia, na ang head ng iglesia ang Panginoon, at sabi doon, even, yon, as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Tapos sa 24, therefore, pag narinig natin yung word na therefore, pinaka-conclusion na po ito. Ibig sabihin, ito po yung tama, ito yung dapat gawin. Ano po yun? Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husband in everything. Yon, in everything. Sa lahat ng bagay. Pag sinabing in everything, hindi naman yung mali, ayunan, kundi yung bagay na ayon sa kalooban ng Diyos, magpapasakop ka doon. So, punta tayo sa pangalawang bahagi, kapatid. Tapos na tayo sa babae, no? Mga lalaki naman tayo. The obligation of a husband to his wife. Sabi nung babae, babawi ako! Pastor, babawi ako! So, ito po mga kapatid. Tingnan natin. Balik tayo sa Colossians, kasi yung pinaka-text natin, nandun po yung pinaka-texto natin sa Colossians 3:19. Ano po yung sabi doon? Husbands, yon, maramihan, love your wives and be not bitter against them. Mga lalaki, yon, taas nga po, lahat ng lalaki, taas, mga lalaki na may asawa lang, yung binatawag mo ng Tomas. Mga lalaki para mahalata na may asawa na. Yon, mga lalaki, anong sabi ng Bible? Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. Sino nakakain na ng mapait na mapaitan? Ano pa? Yung mga ampalaya na para daw maging mapait yung gulay na ampalaya, anong gagawin mo? Haluin mo. Yon, haluin mo para maging mapait. Pero dito yung word na bitter, sabi ni Apostol Pablo, husband, love your wives and be not bitter against them. So, ano ibig sabihin doon ng ni Apostol na Pablo kaya kapatid? So, yung tinatawag na this signifies a deep affection, malalim na pag-ibig. Hindi lang pag-ibig, malalim. Ang daming ginagamitan ng malalim, no? Malalim na kahirapan. Malalim, kanina may malalim din, ano? Ito, malalim na pag-ibig. Ibig sabihin yung husband, ipaparamdam sa asawa niyang babae yung malalim na pag-ibig. At ang ginamit sa Greek na love ay agape, sacrifice. Bakit magsasakripisyo ka sa asawang babae? Kasi nga, ang mga babae ay may mood. Mood 1, mood 2, mood 3. Pag mood 10 na, medyo umiwas ka na. Kasi mayroon mga panahong may mood talaga yan. Kaya inuutos ng Bible na husband, love your wives. Sa lalaki lang sinabi yon, yung sakripisyo. Dapat tayong mga lalaki ay mataas yung antas ng sakripisyo para ibigin yung ating mga asawang babae. Bakit ka maghahanap buhay? Yon, mga lalaki. Dahil una, siyempre pag wala ka pang anak, para sa iyong asawa. Dahil dalawa na kayo. Ano pa? Yung tinatawag na care. Yon. Pag iniingatan mo yung asawa mo, may pag-iingat ka sa kanya. Ano pa? Concern for may concern ka sa kanya. Kaya kahit magkalayo, sweetheart, kung naghapunan ka na, lalo na ngayon, may video call, di ba? Noon nga, ang komunikasyon lang noon, anong komunikasyon natin noon, mga kapatid? Sulat lang. Sino nakaranas doon na maka ng love letter ng sulat lang? No, si Brad, no? Mukhang ilan bang love letter sa iyo, sister, no? Kami ni Mrs. nakaranas talaga yan, love letter talaga ako sa kanya. Kahit nandun lang kami sa Joseph Set, medyo para hindi mahalata ng kapatiran, puro sulat lang. Pero nung hindi na iplihim,
Wala na, nabunyag na. Pero maganda pala yung mga kapatid, yung sulat. Kasi na-express mo talaga yung nararamdaman mo. Ang nakilagay ko na sa'yo, Sister Jing, hindi ko masabi ang nilalaman ng puso ko. Atay, balon-balonan. Yung sulat, doon mo nasasabi lahat eh. Sabi nga, nandiyan pa yung mga sulat ko sa kanya. Pag binabalik-balikan ko, natatawa talaga ako. Sabi ko, para kung sino ba yung Makata, Brad? Matanda talaga eh. Kasi yun talaga yung nilalaman ng puso ko. Yun. Na hindi ko masabi sa kanya ng personal. Natatakot ako kasi baka busted din agad ako. So, pero ngayon, ang tindi na po ng komunikasyon. Bakit to? Kahit ka nasa, ano pa yung pinakamalayong bansa sa atin, mga kapatid, yung nagyayelo? Antarctica? Mag-abroad ka doon, Brad. At may signal. Pwede mo tawagan si sister. Oh, hello, sweetheart. Nandito ako sa Antarctica. Kita mo, may penguin pa. Pwede, ang bilis ng komunikasyon ngayon. Ay noon, pag sumulat ka, halimbawa sa Manila noon, 1 buwan ang dating sa probinsya. Tapos pagdating pa sa'yo, nakabukas pa. May ano pa ng kanin. Mukhang bukas pa. Kasi dati, ang pinaka, yung pandikit, hindi ho yung, kundi kanin. Kuha ka lang ng kanin, idikit mo, okay na. Pero ngayon, napakabilis na mga kapatid. Pero bakit nagkakaroon ng problema? Eh noon nga, 1 buwan bago dumating ang sulat, pero mataas yung antas ng magandang relasyon ng mag-asawa. So, kasi nga, yung mga lalaki noon, nauunawaan nila yung salitang love, yung salitang pag-ibig. Sabi doon, husband, love your wives. And be not bitter against them. So, sabi doon, husband should not be harsh. Yon. This means avoiding any behavior that is cruel, unkind, or abusive. Yon. Yung ibig sabihin ng huwag maging mapait sa kanila. Huwag iwasan daw yung pag-uugali na malupit. Yon. Pag sinabing di ba, nakikita mo ngayon yung mga hindi Kristiyano na isa pong asawang babae, binugbog ng kanyang asawang lalaki. Kalabog, bugbugin mo yung asawa mong lalaki, Brother Alex. Ano bang kalaban-laban ng babae? Walang kalaban-laban ng babae. Yung lakas natin, hindi po pwedeng ihambing sa mga babae. Ang babae po ay sinasabi ng Bible na mahina. Kahit sa lakas, mahina po sila, mahina talaga. Kaya nga tayong mga lalaki, ang sabi doon, mayroon tayong caring, mayroong concern sa ating mga asawa. Sabi doon, huwag tayong maging malupit sa kanila. This means avoiding any behavior that is cruel, kalupitan. Ano pa? Hindi maayos or inaabusin natin yung mga asawang babae natin. Huwag natin abusuhin. Tingnan natin, baka yung mga asawa natin ay kailangan ng ibili ng bagong damit. Brad, baka kailangan ibili na ng bagong, ano bang mga kailangan bilhin sa ating mga asawa? Para, at tawas mo natin, baka dadaan sa supermarket, Brad, mamaya. Baka pwede nang ibili ng bagong, baka pwede dalhin na sa parlor, Brad. Kasi yung ibang lalaki naghanap ng maganda. Eh, hindi mo naman binibili ng mga beauty products yung asawa mo. Mamaya, mag-usap tayo, sa akin ka bumili. Hindi mo man lang binibili ng kulon o ano pa yung mga papaganda. Yung mga pagdating mo ba galing trabaho ay malayo pa lang, naaamoy na. Ayun. Magkano ba ang halaga ng kulon ngayon, Brother JR? Yung kulon lang, yung ordinary, 13 pesos. Pag alam mo na darating yung asawa mo, Sister Wilda, ibuhos mo na. Yung phone ko noon. Pag hindi naman paano, minsan ang mga babae naman, hindi lahat ha, kaya nagluloko yung asawa, paano, pagdating
nagbili ng galunggong. Siyempre, hugasan yon. Pati yung hinugasan, papamada. Pagdating ng asawa, malayo pa lang, amoy galunggong ka na. Sino pang gaganahan talaga yan? Kayo maghahanap talaga ng mabago yan. Ito ang sekreto, mga kapatid. Sa mga babae. Kahit lalaki, ibalik ninyo ang tamis ng pagmamahalan nyo nung kayo'y nagliligawan. Yun. Di ba bago kayo pumunta, bago pumunta si Brother Orle, si Sister Imelda, puro paganda na paganda ka, sister, di ba? Naku, darating ng aking crush. Pabango. Oh. Pero si Brother Orle noon, pagwapo ng Brother. Kasi nga, gusto mo yung liniligawan mo. Ngayon, ibalik natin, mga kapatid, yung sigla ng pagmamahalan. Bakit to? Tingnan mo natin. Example na lang ito. Sa aming mag-asawa. Nagsimula kami, dalawa lang kami. Si Amiel, balit pa lang, kasama na namin yan. Pero darating ang panahon, mag-aasawa yan. At ihiwalay sa amin, hindi ko papayagan na siya'y mag-asawa, titira sa amin. Mababayulit yung biblical truth. Ngayon, ang tanong, nagsimula kami sa dalawa, magtatapos kami sa dalawa. Totoo yun. Tapos mag-aaway kayo. Dapat, talagang ngayon pa lang, ibigay na natin ang the best na pagmamahal sa ating mga asawa. Until the end of time na tayo kunin ng Panginoon. Yon. Okay ho ba, mga may asawa? Mamaya, mag-date naman kayong dalawa. Pag mag-date kayo, huwag nyo isama yung mga anak nyo. Kayo lang, dalawa. Mamaya, dumaan kayo sa Mall of Asia. Kahit wala kayong gastos, doon lang kayo sa tabing dagat. Mayroon mga street food doon. Importante, makapag-usap kayong dalawa. Yon, ano bang plano natin, sweetheart? Malapit tayo mag-senior. Magkano ba ang ating pensyon dyan? Pag senior kasi, pinag-uusapan na, pensyon eh. Magkano ba ang pang-maintenance natin dyan? Yun ang pinag-uusapan ng mga malapit na mag-senior. At least nag-uusap kayong dalawa. Yon. Okay ho ba, mga asawa? Punta po tayo sa mga anak. Yon. Tingin lahat ng mga anak. At sisermunan ko kayo. So, dito po sa 20, ito po yun. Sabi doon, children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto the Lord. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng mga bagay, sapagkat ito'y totoong nakalulugod sa Diyos, sa Panginoon. Lahat tayo, mga anak tayo, at lahat tayo may magulang. Nang sabi ng sa Lumang Tipan pa lang, ano po yung utos po sa Lumang Tipan? Exodus chapter 20, verse 12. Sabi doon, honor thy father and thy mother, that the days may belong upon the land which the Lord thy God giveth thee. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ngayon, inulit po yan sa Ephesians. Baka sabihin nyo, lumang tipan yan, Pastor. Sa Ephesians chapter 6, simula natin sa verse 1, sabi doon, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Verse 2, honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. May promise po ito. Kapag ang mga magulang natin nire-respeto, igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. Ano ang pangako? That it may be well with thee and thou mayest live long on the earth, upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Tatagal ang buhay ng mga may respeto sa magulang. Tandaan natin, gugulang din tayo. Hindi ho tayo permanenteng bata. So, pag sinabing obligation of a children, obedience in all things
all areas of life. Lahat ng sakop ng buhay, obedience to parents is blessing to God. Ito ay nakalulugod sa Diyos, mga kapatid. Kapag ang mga anak ay may respeto sa magulang, unang natutuwa ang Diyos, mga kapatid. Kapag yung mga anak ay may respeto. Paano natin masabing yung anak ay may respeto? So, pag sinabing may respeto, he totally submit to the authority of their parents. Pagpapasakop sa autoridad ng kanyang magulang. Parents are given authority by God and guide and protect their children. Tandaan po natin, ang mga magulang ibinigay po sa atin, sila para mag-guide sa atin, mag-protect sa atin, dito sa mundong ibabaw. Siyempre, una ang Diyos ang nagpoprotekta, pero ang magulang, number one po yan. Obedience to them is a form of respecting God's authority. Yun ang number one. Kaya, kapag walang respeto sa magulang, wala rin tayong respeto sa Diyos. Kasi, wala tayong respeto sa magulang eh. Kung ano yung mga halimbawa dyan, mga kapatid, tinan po natin si Abraham. Yun. Sino ang asawa ni Abraham, mga kapatid, kung kilala natin? Si Sarah. Sinong anak ni Abraham at ni Sarah? Yun, tinalakay din ni Elder Milda nung Sunday yun. Si Isaac. Tingnan natin yung Genesis, no? Chapter 22, no? Genesis chapter 22, ito yung mag-asawa na makita natin sa Genesis 22, ano sabi doon? And it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. Doon sabi ng Panginoon, Abraham, Abraham. Tapos sabi niya, and he said, Take now thy son, thy only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains, which I will tell thee of. Tapos sa verse 3, and Abraham rose up early in the morning, and saddled his ass, and took of his young men with him, and Isaac his son, and cleaved the wood for the burnt offering, and rose up, and went unto the place of which God told him. Ano pa? So, verse 4, Then on the third day, yon, pangatlong araw, alam mo, sasamba sila, kasama yung anak niya, naglakbay sila, patatlong araw pa lang, dun pa lang nakita nila yung lugar na sasambahan nila, mga kapatid. Ilang araw po sila naglakad? Tatlong araw araw ito. And then on the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. Nang ikatlong araw, tiningin ng Abraham ang kanyang mga mata at natanaw niya ang dakong yaon sa malayo. Malayo pa sila. Hindi natin alam, tatlong araw pa lang nabanggit dito. Naglalakad sila patungo doon sa lugar na pagsasambahan nila. Doon niya ihandog si Isaac. And Abraham said unto his young men, Abide here with the ass, and I and lad will go yonder and worship and come again to you. Sabi ni, and Abraham took the wood of the burnt offering and laid it upon Isaac his son, and he took the fire and his son and a knife, and they went both of them together. And Isaac spake unto Abraham his father and said, My father. And he said, Here I am, my son. And he said, Behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? Anak niya, mga kapatid. Sinabi ng anak niya, Ama, nandito na yung mga gagamitin sa paghandog. Nasaan yung ihandog natin? Hindi yung sinabi ni Abraham sa anak niya na siya yung ihandog. Napakasakit po sa kanya yon, kay Abraham. At kung titingnan din natin, yung asawa ni Abraham, si Sarah, dahil nga may total submission siya kay Abraham, hindi siya tumutol. Kasi alam din ni Sarah, pag sinabing hiniling ng Diyos, alam din ni Sarah na papatayin din yung kanyang anak at ang papatay doon ay yung kanyang asawang si Abraham. Masakit din sa kanya yon, mga kapatid. At mas masakit sa tatay niya sapagkat siya ang sasaksak sa anak niya para yung dugo ni Isaac ay titigis doon sa altar at yun ang susunugin. Si gagawing handog. Pero hindi siya nag-alinlangan. Wala siyang, Lord, ang tagal na panahon ay pinag-pray namin.
na magkaroon kami ng anak, tapos ngayon babawiin mo lang. Wala akong ganon. Once na hiniling ng Diyos, wala siyang complain, wala siyang argumento, wala siyang pagsisisi na ibigay ang gusto ng Diyos. Anong punto doon mga kapatid? Si Abraham, si Isaac, yung asawa niya, mayroong unity para sundin ang kalooban ng Diyos. No complaint, no arguing. Walang reklamo. Kasi pwede naman magreklamo si Isaac, di ba? Kahit nandun na sa gitna ng tatakbo ako. Pwede naman tumakbo. Pero may kusa na siya eh. Alam na niya eh. So anong punto natin mga kapatid? Napakaganda po sa pamilya na intact po tayo lahat from the father, mother, and the children. Naunawa natin yung pinakapundasyon natin kung bakit tayo narito sa mundong ito. The chief end of man is to glorify God. Wala tayong magagawa kung hindi natin, yun ang hindi purpose natin. Dapat ang purpose natin is to glorify God. 1 Corinthians 10:31, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do it for the glory of God. So, napaka-importante yung pananampalataya sa Diyos. Na pag sinabi ng Diyos, huwag kang mag-alinlangan. Sinabi ng Diyos, pagbasa ng Biblia araw at gabi. Dapat nagbabasa tayo. Sinabi ng Biblia, manalangin ng walang patid. Manalangin po tayo. Sinabi ng Bible, huwag kakaligtaan ang pagdalo. Yun, dapat ginagawa natin yun. Kasi yun ang sabi, magbigay ng masaya ang puso at hindi napipilitan o kailangan. Ay, magbibigay ako, kailangan ni pastor ng korbata. Mukhang yung korbata ni pastor ay 10 years na. Palagi ito talaga, alam mo ito, ano lang ito 5 lang, papalit-palit. Tingnan nyo sa YouTube. Paikot-ikot lang po ito. Yon. Pero walang problema. Ako nga, kahit isa lang ito, walang problema eh. Sabi ko nga kay Mrs., kahit 5 lang ang damit ko, kahit papalit-palit yan, walang problema. Kasi kaya nga naglalaba tayo, kaysa naman mag-stock tayo na ang bahay natin ay parang bodega na. Yung mga luma ay dapat anong gagawin sa mga luma? Ipamigay na. Ano pa? Yung mga luma, wag nang, kaya nga luma na eh. Kaya nga bumili ng bago eh. Pero ang Pilipino, ano ang attitude ng mga Pilipino kapag may luma? Huwag mong gagalawin yan. May sentimental value sa akin yan. Kahit kinakalawang na, may sentimental value pa rin. Ganon din yung pag-uugali natin. Tagal mo ng Kristiyano. Sabi nga, put off. May put on. Ano yung ipo-put off? Tingnan po natin. Put off. Tingnan natin yung Colossian. At dito na po tayo magtatapos sa kapatid. Dapat ginugutom na tayo. Put off. Sa Colossian. Ganun din. Chapter 3 pa rin. Tingnan natin sa verse 5. Sabi doon, mortify therefore your members which are upon the earth. Yon, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Tapos 6, for which things sake the wrath of God cometh on the children of disobedience, in the which you also walk sometime when you live in them. But now, ngayon na, sabi ni Apostol Pablo, kailan ito yung sinabi? Per century. Kung kailan sinulat ni Apostol Pablo itong Book of Colossians, sabi niya, but now, lahat sinasabihan, asawang lalaki, asawang babae, mga anak, but now, you also put all this. Sa Tagalog, tinana, datapat ngayon ay inamang layuan ang lahat ng mga ito. Ano yung lalayuan? Galit. Bakit kaya inuna yung galit? Yan ang unang nag-reaksyon natin. Yung galit. Minsan, pag yung isang kasama natin sa bahay, ano ginawa mo? Nag-react agad tayo. Galit. Ano pa? Kapuutan. Pag sinabing galit, hindi naman masamang magalit, pero dapat huwag malubugan ng araw ang galit. Sabi ni Apostol Pablo, nagmagalit tayo sa hindi magandang ginagawa, pero wag namang tatagal. Na 24 hours na, hindi kayo nag-iimikan sa loob ng bahay para kayong foreigner sa isa't isa.
Malit nga ang bahay nyo, parang hindi kayo makakilala. Huwag daw malubugan ng araw ang galit. Kapuutan, yon. Paghihinala, yon. Alam mo na, siguro yung asawa ko, mayroon ng iba. Kasi hindi niya ako diniregaluhan dati. Pag uwi niya, palaging may regalo eh. Ngayon, hindi na. Dati, kahit candy, may dala. Ngayon, kahit balat ng candy, wala. Nagbago na siya. Siguro, mayroon na siya. So, naghihinala ka na. So, okay lang kung may ebidensya ka, mayroon ka ng talagang konkreto, no problem. Yon, pwede mo na siyang kumprontahin. Oh, pwede ka bang makatanggi pa dito, oh? Nakita kita doon sa palengke, akbay-akbay mo pa, tapos sweet na sweet ka pa. Ano masasabi mo dito? Sige, magsalita ka! Hindi, kapatid ko yan. Eh, bakit ang ganda? Mother side ko yan kasi may lahi kaming Koreana. Oh. Ikumprontahin mo. Mag-usap kayo ng sarili, baka nagkakamali ka ng hinala. Yon. Kasi yung mga paghihinala, yun ang nagresulta ng hindi magandang relasyon. So, kaya nga may confrontation eh. Oh, pastor, tingin ko sa'yo mayaman ka na. Siguro may foreigner kang supporter. Kumprontahin mo ako. Sabihin ko sa'yo, mayroon akong supporter. Pinakamayaman sa buong mundo. Sino po yon? Ang Panginoon. Ang Diyos na nagpo-provide ng lahat ng kailangan natin. Amen. Di natin kailangan ng supporter na bibigyan tayo ng kondisyon. Ang Diyos na may lalang ng langit lupa, na may-ari ng lahat ng bagay, siya yung talagang totoong supporter natin. Siya yung magpo-provide, siya ang gagawa ng way para sa ating pangailangan. Kahit sa pamilya natin, mga kapatid. Father, mother, and children. Huwag kayong umasa sa material. Huwag kayong umasa sa lakas. Matatapos lahat yan. Umasa tayo sa Diyos na may-ari ng lahat ng bagay. Ang sabi ng Panginoon, ang langit ay akin, ang lupa ay akin, ang lahat ng nasa lupa ay akin. Mayroon ba tayong pagbabayari? Wala. Siya nga may-ari. Pati nga buhay natin. Kaya nga, anytime na sabihin ng Diyos, ito na yung katapusan ng buhay mo. Ang sabi ng Hebrew 9:27, it is appointed unto men once to die, and after death, the judgment. So, ang buhay natin hawak ng Diyos. Kaya ano pang gagawin natin, mga kapatid? Mag-enjoy na tayo sa paglilingkod sa Diyos kasi anytime, pwede na tayong kunin ng Diyos. Wala tayong, kahit yaman natin, ay kung ang yaman ay pwedeng magdugsong ng buhay, bakit namatay si Cory Aquino? Ang yaman, di ba? Sino pang mga yaman? Si Gokong Wei, may-ari ng Robinson. Si Henry C, na may-ari ng SM, namatay. Namatay, hindi na nabuhay. Sino pang mga namatay na mga mayayaman? Yung kilala niyong mayaman, si Solomon. Mayaman yan. Namatay, hindi na nabuhay. Pero yung Diyos natin, ang Panginoon, si Kristo namatay. 3 days and 3 nights lang, nabuhay siya. Kasi pinakita niya na siya ay Panginoon at King of King. Panghuli, mga kapatid, patatagin natin yung tinatawag na the value of a strong relationship. The value of a strong relationship. Yung matatag, malakas na relasyon bilang pamilya. Sabi nga, iwanan ka na ng lahat. May Diyos at may pamilya na sa iyo ay aaruga. Ang pamilya po yan kahit nagkakasamaan pa rin ang loob. Pero in the end, yan pa rin ang kakampi mo sa huli. Kaya yung ipapapalit sa kanino man ang pamilya. Kaya di ba sabi doon, iiwanan ang magulang sa anak. Pero hindi naman sinabing kalimutan yung magulang. O sa mga anak, nag-aabot ba kayo sa inyong mga magulang kapag araw ng sweldo? Nanay, tatay, nagsweldo ako. 50% ng aking sweldo ay para sa'yo. Gastusin mo yan, Nay. Pag hindi mo ginastos, hindi ka na makakaulit. Masaya ba ang magulang? Masaya. Pero pag mga anak, Nay, mula ngayon, wala na akong iabot sa'yo. Kasal na ako! Huwag ganon, mga kapatid. Kayo, advice ko sa inyo, mag-asawa, di kakasal na kayo.
Kung hindi ko naman sinabing yung buong kita nyo, itulong nyo sa magulang. Pero wag nyo kakalimutan na tumulong sa magulang kahit may pamilya pa kayo. Yung bawat sweldo pa lang nyo, abutan ng 500 dyan, nakakatuwa na. Yun. Minsan nga may sa pastor, pasensya ka na po, pambili po ng candy. Alam mo, 500 pambili ng candy. Maubos ang ngipin ko. Lalo sa magulang. Nanay, pasensya ka na po. 3,000 bumili ka ng prutas para ano. Nakakatuwa po yun. Ang magulang, kung titingnan natin, napakalaki yung hirap sa ating mga anak. Mula sa tiyan pa lang, hirap na hirap po yan. Nung ipinangarap tayo, kahit hindi yan uminom ng gatas, ikaw lang ang iinom. Nung nag-aaral tayo, elementary, high school, college, anong ginagawa ng mga magulang natin? Nagluluto, naggigising na maaga para ipagluto tayo at para makapasok tayo sa school. At may mga anak na sinabi, Nay, Tay, pag nakatapos ako, huwag kang mag-alala, magiging maginhawa ang buhay mo. Nasaan yung pangako? Mga anak. Ang sabi nung preaching natin nung Sunday, puro pangako. Pero hindi naman tinutupad. Kaya yung mag-asawa namatay dahil sa hindi natupad yung pangako. Alam mo, pag ikaw naging asawa, pag sinagot mo ako, lahat ng bituin, makikita mo. Talagang nakita talagang bituin, bugbog sarado ba naman? Talagang bugbog sarado, kaya lahat ng bituin nakita eh. So, tutuhanin natin mga kapatid, lalo sa mga lalaki, na kapag sinabi natin sa babae, nanligaw tayo, sagutin mo lang ako at sama-sama. Huwag mong sasabihin, ipapangako mo lahat, pati buwan, bituin, araw. Araw nandyan na yan. Ipangako mo lang yung kaya mong ipangako. May mga lalaki talaga, masagot lang, alam mo, tagapagbahan ako ni Henry C. Nagkapunwa rin bayaman eh. So, yan po, asawang lalaki, asawang babae, mga anak, isang konkretong pamilya po, pag mayroon po tayong value of strong relationship. So, balik po tayo doon sa 3:17 ng Colossians. Dito tayo magtatapos, mga kapatid. Colossians 3:17, anong sabi doon? In whatsoever you do, in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. At anumang inyong ginagawa sa salita at sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. So tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Ama, mapangyarihan sa lahat, salamat o Diyos sa umagang ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat o Diyos sa mga salita pong nagbigay po sa amin ng encouragement na bilang isang pamilya na mayroon pong takot sa inyo, Lord. Nawa, gabayan mo kami, pangunahan, at awa ay kayo po ang naitataas sa aming mga buhay. Salamat o Lord at ngayong umaga, sa namatitira po naming oras, kayo po ang mangunat gumabay sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, mga kapo na kayo, batid, at